Malamig na dito sa Canada. Papunta na tayo sa fall. Yan. Kaya kawawa ang mga halaman. Maninigas na sila. So, pitasin na natin yung mga pwedeng pitasin. Kasi pag hindi pinitas ay masasayang lang sila. Sila ay mabubulok. Kaya pitasin na natin. Bali ilang araw nang umuulan. Buti ngayon at mayroong init at kaya meron tayong time mamitas. Dahil sobrang lamig na sa labas talaga. So ayan, pitasin na natin yung kamatis. Climate change na talaga. Kasi dito sa amin, sa British Columbia ngayong year na to ay late na dumating ang summer. June na siya pero malamig pa. Ngayong taon na to kaya late kaming nagtanim. Hindi kagaya last year, May pa lang nagtanim na kami. Kaya ang dami naming napitas na gulay last year. Ngayon, ang late na nga dumating yung summer, June. Tapos ngayon ang aga-aga na dumating naman ang fall. Ang lamig-lamig na, subali June, July, August, September, October. Parang 4 months lang yung tanim namin, kaya hindi humabol. Marami pa kaming namumunga na tanim, pero baka hindi na habol kasi malamig na siya. Kaya pipitasin ko na yung mga pwede pang pitasin. Yan, buti mga yan, kamatis. Fresh pa siya, pero yung iba talagang nabubulok na siya. Kaya maswerte pa rin kayo dyan sa Pilipinas dahil ang pagtatanim nyo dyan ay all year round. Hindi kagaya dito. Talagang 4 to 5 buwan lang ang pwedeng magtanim. Bali ito ang libangan namin pag summertime. Yung magtanim ng gulay. Instead na ang tinatanim namin ay halaman, ornamental plants, ay mas gusto pa naming magtanim ng gulay. Magmula nung COVID, kami ay nagtatanim na ng gulay. Libangan talaga, lalo na pag namunga, ang saya-saya. Pag namunga na yung mga tanim namin ay talaga ang saya-saya ng feeling. Itasin na rin natin tong bunga ng ampalaya kasi magluluto tayo ng pinakbet or dinengdeng mamaya. So yan. Pitasin na natin. Bali, ito talaga ang aming tinatanim taon-taon, ang palaya. Hindi kami na mawalan ng halaman ng palaya kasi healthy siya at mahal ito dito. Kaya summertime, dito ngayon summertime kami lang nakakapagtanim nito. Kaya ang ginagawa ko, kinukuha ko yung mga dahon, tapos ilalagay ko sa ziplock, ilalagay ko sa freezer. Yan, meron kaming pang-ulam pag sa winter time. Yan, pitasin na rin natin yung ating sayote. Pang tinola natin sa next darating na araw. Yan. Ito na yung mga sayote namin. Yan, kamatis, bubulok na siya, kasi sobrang lamig. Ganyan ang magiging klase niya pag malamig ng panahon. Kaya pinagpala pa rin ang Pilipinas sa weather. Dahil ang pananim natin dyan ay tumatagal. Hindi tayo tanim ng tanim every year, kundi yung tanim natin dyan ay tumatagal ng ilang taon. Yan ang kagandahan ng ating weather dyan. 4 seasons. Diba ang gandang mamitas? Ang sarap mamitas.
So, ganito ang itsura ng kamatis o pag frostbite. Yan. Nangingitim, sayang. Matigas siya pero parang nabubulok na siya. Yan sayang na O, diba? Sayang. Dami-dami. Ayan. Brown. Tapos sila nauhulog. Matigas siya. Hindi naman siya bulok. Kaya lang matigas. Tapos nauhulog. Madali silang mahulog. Yan sayang. Pitasin ko na nga. Sayang na rin yan. Baka pwede pang magamit. Yan. Sayang pa yung talong. Maliliit pa lang. Hindi pa siya lumaki nalamigan na siya. Pero kukunin ko na yan mamaya, yung iba. Yung mga sili, ang yan, very strong siya. Ang liit-liit pero ang anghang. Parang siling nabuyo. Yan, yung sili kasi hindi siya masyadong parang siya sa lamig. Matibay siya sa lamig. Kaya yan, mga pa siya, masigla pa siya. Yan. Mga natin, talong. Kukunin ko siya mamaya. I-harvest natin. Ito naman yung ampalaya natin, naninilaw yung mga dahon. Naninilaw na siya. Malapit na rin silang magsihulugan. Kaya i-harvest ko na rin siya bukas. Yan, yung mga kamatis, tignan nyo. Nangingitim. Ang daming bunga, kaya lang nangingitim na siya. Hindi na pwedeng kainin. Ewan ko lang, hindi ko pa na-try naman. Matigas siya. Yan, madali silang mahulog. Pero buti na lang may mga fresh pa siya, kaya kukunin ko na yung mga hinog. Yan. Ganyan, pag malamig na dito, sayang yung mga bunga. Yan, sayang talaga. So, pipitasin ko na rin yung mga dahon at lalagay ko na lang sa ziplock. Ilalagay ko uli sa freezer para pang namin winter time. Yung mga yun, naninilaw. Pati yung ubas namin, mga dahon niya naninilaw na. Kaya, pitasin na yung pwedeng pitasin habang sila ay pwede pang kainin. Yan, yung kalabasa namin iisa. So, pipitasin ko na rin siya. Ihahalo ko mamaya sa aming dinengdeng. Yan, tignan yung mga kamatis. Sayang talaga. Ako ay nanghihinayang. Sayang talaga. So, yung mga hindi na pwedeng kainin na kamatis ay gawin na lang natin compost natin o kaya fertilizer. So, okay lang. Gawin na lang natin yung fertilizer para next year ay yung soil natin ay mataba. Yan, sayang mga yan talaga Naawa ako sa kanila. Sayang. So, harvest na natin yung talong bago pa mabulok. Yan, harvest na lang natin. Pwede na rin yan. Pwede na siyang kainin.
Ito isang paso, ang cute, ang daming bunga, pero maliliit pa siya. Isang paso lang yan, oh. Sayang, hindi na lalaki. Yeah, mayroon pa rin isang sili, malaking sili. Yan. Ihalo natin sa dinengdeng mamaya. Yan. Yung maliliit na yan, oh, sili ang liliit. Tingnan niyo, parang kuko ko lang kalaki, oh. Maliliit siya. Pero sobrang anghang. Grabe. Yan. Ang cute niya. Ang dami niyang bunga. Mga green pa siya. Yan. Ito yung mga hinarvest ko, oh. Kunin na rin natin lahat ng bunga ng ampalaya. So tayo magluluto na. Giningdeng. Yan, nisles ko na siya. Ginisa ko siya. Lagyan ko ng ulo ng salmon at pritong salmon. And then, ginisa ko siya sa bawang, luya, sibuyas, at kamatis. Yan, dinengdeng. Or parang pinakbet na rin. Pinakbet. Yan. Ginisa ko na siya. Hindi ko na siya nabidyohan. Yan. Di ba ang sarap? O fresh from the garden. So, nilagyan ko rin siya ng bunga ng malunggay. Yan ay galing sa Pilipinas. In-steam namin siya doon. Then, nilagay sa ziplock. Inuwi namin dito frozen. Naka-frozen siya. O yan, luto na. So, thanks for watching. Like, subscribe, comment below, and God bless.